Hello, ako po si Madam P at ito yung reading natin for the sign of Virgo. Take only what resonates. This is for Virgo. Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgo. Sa mga hindi pa nakaka-subscribe, subscribe na lang kayo guys if you want to book a personal reading. Madam P, hashtag Madam P TV, yan yung aming Facebook page. Diyan ka pwede mag-inquire. Let's start. Timeless love reading guys. And please do comment down below. Ma-appreciate ko lahat ng likes, comments, and shares. This is for the sign of Virgo. Please, spirit guides, angel guides. For the sign of Virgo. Messages for the sign of Virgo. Okay, you do have your challenges. And admire. Okay, bottom of the deck is the confusion. Okay, so yung iba sa inyo, pwedeng merong person nakakonect ka and you really admire this person. Diba? Parang feeling mo may something sa kanya na talagang gusto mo. And hindi mo siya mapigilang hindi isipin. Kaya lang, there's a problem kasi pwedeng may challenge dito sa connection ninyo ng taong ito. And you do have your boundaries. So, pwedeng yung iba sa inyo, hindi mo magawang maging open sa kanya, makipag-communicate sa kanya dahil sa boundaries sa inyong dalawa. It could be another relationship or it could be yung culture, family, alinman, but there's a boundaries na nakikita natin or dahilan kung bakit hindi mo mailabas yung emotions mo dito sa person na to. Pero nararamdaman mo yung feeling na parang nandyan siya, may something sa inyo, and yung connection ninyo is that very special. So, tignan natin kung ano yung main energy ng person na to. Main energy ng person na Virgo, spirit guides, angel guides, please. Okay. You do have your rekindle. Oh, okay. This could be a person in the past. This could be a person in the past. And, hindi ko to kukunin masyadong marami. What's with the rekindle? Okay. Ito kukunin ko to. You do have a remarkable sign and attraction. So, meron kang iniwan dito sa person na to na something na naging dahilan para ma-attach din siya sa'yo. I feel like memories or you do have your attraction. So, definitely itong person na to is really attracted din sa'yo. Physical attraction is nandito. And, nakita tayo dito ng parang energy ng emo. So, I don't know kung naging emo ka ba or dati ba emo itong person na to. Like, di ba nauso yung, yung mga ganun nung araw. So, okay lang kahit hindi. But anyway, nakukuha natin yung energy. Sa inyong dalawa, actually, siya yung mas nagiging katulad ng emo, emotional. Pero, if you're familiar doon sa ganon, yung mga emo kasi they are the one na hindi nag-open ng emotions like physically,
they're just wearing black, 'di ba? Yun yung culture. Yun yung energy kasi nakukuha natin. Well, I'm not saying na yung person mo is hanggang ngayon nandun pa rin yung emo niya, no? Pwedeng yun, mahilig siya sa black or what. But, yun nakukuha ko is yung energy na parang ganun pa rin siya. Na parang yung energy ng hindi siya open pagdating sa emotions niya, mga thoughts niya. And, ayun, yung attraction sa'yo na tong person na to is nandun pa rin. And I feel like merong mga sign, and that could be regarding the past, na malalaman mo na may gusto sa'yo tong person na to, pero hindi niya masabi yun. Pero nandun yung may mga sign na ipinakita or nakita ka sa kanya, naramdaman ka sa kanya, na naging dahilan para malaman mo or maramdaman mo na parang may something, parang may gusto siya sa akin, ganun. And you do have your remarkable, so may iniwan ka talagang marka sa kanya na something na hindi niya nakita dun sa iba, na pwedeng naging ka-connect niya or nagiging ka-connect niya pa ngayon, no? There's something sa'yo na hindi kayang tapatan ng kahit sino, na naging ka-connect niya or nung I feel like may connections kasi siya ngayon pa, or may ka-connect siya ngayon, pero hindi rin kayang tapatan ng ka-connect niya ngayon kung ano man yung mga iniwan mong marka sa kanya. Na yung iba sa inyo, saglit lang ha, saglit lang yun, nagkaroon kayo ng connection, or yung iba saglitan lang, or parang pahapyaw, in and out ka sa buhay niya. Pero kahit ganun yung naging presensya mo sa kanya, na tigko-konti lang yung connection ninyo, naging remarkable talaga, or hindi talaga basta malilimutan. Parang, nababasa ko is embroidered eh. So, alam mo yung embroidered o nakaborda yung mga ginawa mo. Well, yung borda is hindi siya basta matatanggal, 'di ba? Hindi yan katulad ng sa ibang, kumbaga, think of this, no, sa damit, ikaw yung borda, yung ginawa mo sa damit or sa alaala niya. The rest is like parang print lang, na over time, makatapos ng ilang laba, mawawala na yun, 'di ba? But you, nakaborda ka dun sa isipan niya kasi meron kang ginawa na something na hindi talaga niya malilimutan. So, tell me about the emotions, spirit guides, angel guides, for the sign of Virgo. For the sign of Virgo. For the sign of Virgo, please. For the sign of Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgo. For the sign of Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgo. Spirit guides, angel guides. Spirit guides, angel guides for the sign of Virgo. Okay. Learn is here. Illusion. Tell me about Virgos. Marriage and synchronicities. Bottom of the deck is a trust. Okay. You do have learn. So, marami ka natutunan dito sa connection na to. Definitely. And, I feel like dito sa connection ninyo, there are times na nag-fantasize ka talaga dito sa person na to. Pwedeng through your dreams, or kahit yung iba kahit tulog eh, ay kahit gising eh, parang nananaginip ng gising. Parang may mga naisip kang storya na hindi naman nangyari yung story na yan, but then nagkaroon ka ng ilusyon, 'di ba? Pag-iisip. And na ano ka na nga eh, may times na dumating din sa point mo na parang ano ba to, nababaliw na ba ako dito sa taong to, bakit ganito? And
Yun yung naging dahilan for you to discover part of yourself which is pwedeng may kinalaman sa spirituality. Na kaya mo na-discover yun is through the help of this person. Na kahit wala naman siyang ginawa. Yun nga, parang spiritually kasi, yung presence or naging impact niya sa'yo, naging dahilan for you na magkaroon ka ng pagle-level up pagdating sa usaping spiritual. Yung person na to wants something more um, realistic. Sa inyong dalawa, mas ikaw yung spiritual na person. If you're dealing with a soulmate or twin flame, yan. Usually yan eh. Isa lang talaga muna yung mau-open or yung isa is mas more or realistic, the other one is more spiritual, and yeah, of course the spiritual one is yung first na nagigising sa soulmate or twin flame connection, and that's normal, di ba? So yung person na to mas more or realistic siya mag-isip, and I feel like ngayon this person wants relationship, partnership, marriage. So, yun yung nakikita natin. Mas gusto niya yung ganito, with you. Pero yung iba sa inyo parang nakontento na. Yung iba na matagal na yung connection, no? Kasi meron ako nararamdaman na matatagal na yung connection, spiritual connection, etc. Yung taon na nga yung iba dyan, eh. But then, nakikita natin na parang sanay ka na or alam mo yon, parang okay na lang na spiritually connected tayo. Okay na sa akin yun. At least, I know you're there. I know what you feel for me. Parang ganon. Kahit di mo sabihin, alam ko naman na okay na sa akin yun. Masaya na ako. Parang ganon. So, yung person na to is, I feel like, meron siyang mga pagtatry na ginagawa. Like, pwedeng may mga nakakonect pa siyang iba. Sabi ko nga kanina, pwede may other connections siya, pero hindi naging ganun yung marka sa kanya. And it is because siya hindi mo ng tao na mahirap talaga siya magtiwala or maging open emotionally. I get this feeling na madali siyang mag-open ng emotions if it is not real. Pero pag totoo yung emotions niya, yun kasi yung kahinaan niya eh. Hindi niya kayang i-open. Like for example, kaya niya makipag-connect sa ibang tao. Nasabi niya of course, dahil gusto niya makarelasyon niya, sabi niya, mahal kita, ganito ganyan. And kaya niyang ipakita yung love na yun na kuno-kuno. Kumbaga, madali sa kanyang magsinungaling ng emotions niya kaysa maging totoo. Kasi yun yung kahinaan niya. Diba? So, nakakita tayo ng mga past or previous relationships na hindi siya happy. Kasi alam niya sa sarili niya kung ano yung totoo. And with regards to you, nandun yung loyalty ng feelings, ng emotions. I don't feel like naibigay niya talaga yung totoong emotion niya sa iba. Kasi nagkaroon man siya ng mga other relationships, pero hindi naman talaga niya minahal ng ganun. Katulad ng kung ano yung naramdaman niya sa'yo. So, what will happen in the future? You do have your love.
Cupid. Bottom of the deck is trust. 11, tested, and labyrinth. So in the future, I feel like yung connection na to is being tested. Kaya may mga ganitong nangyayari sa inyo, no? Yung love nandun pa rin. And Cupid is showing to me as a spirit guides, angel guides, like, pipilitin ng, if this is, alam mo, nararamdaman ko talaga this is some kind of connection na hindi lang siya babastahin. It could be spiritual connection, like soulmate, twin flame. So, parang gagawa at gagawa ng paraan yung mga spirit guides ninyo, angel guides ninyo na ma-connect or magtuloy-tuloy hanggang dulo tong connection na to. Pipilitin nila. And I feel like ikaw na ngayon naka-experience niyan, diba? Maybe naligaw ka or na punta ka sa ibang direction or umiwas or lumayo ka dito sa person na to, but then gumawa pa rin ng paraan yung spirit guides or yung angel guides na hindi, bumalik ka dito, ito talaga yung sayo. Parang gumawa sila ng paraan, diba? So ikaw na nga mismo naka-experience nun. So I feel like just trust the divine timing kasi time will come. Yung person na to is magigising din siya. Or I see this labyrinth as parang maze. Alam mo yung maze? Yung maliligaw ka muna, isa lang ang labasan yan. Pero makakarating lang din dun sa labas. Wala namang ibang lalabasan. And I feel like dito sa connection ninyo, wala naman ibang tao para sa kanya and para sa'yo, like that. Kundi kayong dalawa. Kumbaga you two are meant for each other. Maligaw man ang direction, mapunta man sa mga kung kani-kaninong person or what, kayo pa rin sa huli. Okay. Mayroon nga lang mga lessons talaga na mai-experience or matututunan ng bawat isa sa inyo ngayon. So, ayun. I will end reading here. Yeah, the bottom of the deck, just trust the divine timing. Just trust your dreams. Honestly, wag kang mag-expect or wag kang maghintay. Just focus on yourself. That's the idea. That's the energy na kailangan mong gawin. Huwag kang mag-isip or huwag kang mag-isip ma-pressure na bakit hindi pa nangyayari ganito, ganyan. Huwag. No? The more you do that, the more na nagiging, tawag dito? Nakikita ng spirit guides na hindi mo pa nakikita yung lessons na or hindi mo pa natututunan yung dapat matutunan mo lesson, which is love yourself, focus on yourself, o ganun. Lalong napapatagal siya. So, huwag ka mag-expect or huwag ka mag-focus dito sa person ito. Just let go. Thank you for watching. I love you all and bye-bye.